Okay mga master, meron tayo dito mini VRF na unit. Yung plane kasi ng customer to, hindi daw lumalamig tong area niya. Yan, simula kaninang umaga pa to umandar yung aircon niya rito. Check natin yung temperature mga master. Yan, nakaset siya sa 17, pero yung temperature niya ngayon makikita nyo 27.9. So hindi napapalamig yung yung area niya. So yun, gagamitan na natin to ng yung device. Let's go. Gamitan natin na ito. Gagamitan natin yung device na to pang reprogram. Yan, programmer. Akit tayo, akit. Okay, so dito tayo sa outdoor mga master. Yan. Check muna natin bago natin i-reprogram. Check muna natin yung andar. Yung makita yung mga master, 43 lang oh. 43 lang siya. Kaya hindi niya masyado napapalamig yung loob. Kasi nangyari ito, yung compressor niya nag-slow down siya. Hindi siya bumibirit. Kasi ito kasing mga unit nito mga master, yung software na nakalagay ngayon. Ito yung version nito 70. So sa umaga malamig to, bumibirit yung compressor. Ngayon pag ambient na sobrang init na, nag-slow down na yung yung compressor. Dahil sa sensor na na-reach yung temperature, masyadong mainit. So pakita ko sa inyo mga master itong, tignan muna natin to. Check natin to sa yan, kung makikita kayo dito saan ba yung may version dito. Wait lang hanapin natin yung yan, itong 23 na to mga master, nakita nyo yan, 23 program version number. So tingnan natin to dito 23. Tingnan natin 23 nito mga master ha. Okay, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yan, anong version to? 69? Yan, 69 yung version niya mga master, 69. Yan, nakita nyo 69. So palitan natin yan, gawin natin 77. Okay, so kuha muna tayo, check muna natin yung amperahe para malaman natin kung may magbabago after natin reprogram. Okay, so ilang yan, ilan ba to? 15. Yan, 15.1. So okay, 2.1. Okay, so ito yun mga master. Yan, yung device na to. Yan, bumili tayo ng power bank kasi kailangan ng power supply to eh. So ito yun siya mga master. O yan, ito yun. Tapos saan yung mga niya. Yan, ito yun siya, mga kasama. Okay, so ito yung mga master. Yan, ito sila, kasama to. Tapos itong isang wire na ito, magkasama to mga to kasi ito power bank, kailangan kasi natin supplyan tong device na to. Okay, so una natin gawin mga kamaster bago natin to i-connect sa inverter board. Yan, makita nyo ito sa ilalim, inverter board dito. Yan. Yan. So bago ang lahat mga kamaster, tanggalin natin tong power supply. Kasi hindi pwedeng may supply tapos ikabit natin to, masisira to. Kasi kasamahan kami, kasi siyempre bago din kasi itong device na binigay sa amin. Hindi na napansin yung isang linya may kuryente pa, nung kinabit nila sumabog to. Kaya kailangan natin baklasin tong power supply na to. Dito natin i-connect mga kamaster. Yan, makita nyo yan, diyan natin siya ikabit itong device na to. Ito. Okay, so tara, tanggalin muna natin itong power supply. Okay, bago natin i-off yung power supply, check muna natin yung ambient temperature mga kamaster. Number 6 4 5 6. Yan 45.6 degrees Celsius yung ambient natin. Kaya nangyayari mga kamaster, nag-slow down yung compressor.
hindi niya, ano, hindi sila, ewan ko anong problema, bakit ganun ang kinabit na software na to, yung version niya. So, gagawin natin 77 kasi may nakalagay dito sa device na to, 77, yan o, 77, yan, version 77. Okay, let's go, mainit na masyado, tirahin natin. Tanggalin natin yung power supply. Okay, so, simbol na natin itong mga master, kabit na natin. Yan, dito lang yan siya i-connect, sakit na yan. Tapos itong ano, para sa power bank, dito siya. Yan. Yan, sakit-sakit lang naman yun, mabilis lang naman siya i-connect. Tapos itong power bank, mamaya ito. Dito natin ikabit mga master, oh. Connect to. Ito kung makita nyo to. Dito sa ilalim. Ito. Ito. Kita natin. Ito mga master, oh, yan. Kita nyo to. May cover pa yan siya. Tanggalin lang natin yan. Tanggalin lang natin. Ayan mga master, tanggal natin yung takip. Tapos i-connect natin to. Dito. Connect natin dyan. Lang ha. Okay, so nakabit na natin mga master. Yan. Ito, ingatan yung mga master na hindi mag-short. Ganon dito kasi walang takip to dito eh. Hindi siya safe. Hindi siya safe. So, dapat nakaangat to. Ingatan nyo lagi. Okay, so ayun, goods na siya. Saksak power bank mix. Power bank. Sige. Oo. Mabilis lang to mga master, mabilis lang siya i-on mo. Yan, okay na. Yan, kung makita nyo mga master, yan. Diligyan mo mga kamis, di makita masyado dito kasi maliwanag. Yan, makita nyo sa ibabaw mga master, may nakalagay 77. So bali ang version nito, dati 70, ngayon magiging 77 na siya. So, ganun lang mga master, nakabit na lahat, di ba? Na-connect na natin, may supply na siya. So, start lang natin. Yan. Yan, nag-ano na yan siya, oh. Tumatakbo na. Babaguhin niya na yung version. Yan, 70%. Mabilis lang. Yan, so okay na. After on mga master, tanggalin na natin yung sakit. Yan. Okay, hamak mo. Okay, so natanggal na natin. Off mo na. Sige, ibulot mo na. Yan, wala na siya, off na siya. Tapos dismantle na natin lahat. Ay, tanggal mo kami. Pero sa batak lang. Batak lang yan. Okay, so after nun, kabit na natin yung power supply. Okay, bila kami. Kabit mo na. Okay, so nakabit na natin yung mga master, power supply. I-on naman natin sa indoor, i-on natin doon, tapos hintayin natin na under yung outdoor unit. Tapos i-check natin yung version kung ano nang makikita natin dito sa display. Okay, so habang hinintay natin under tong outdoor, ligpit na natin to para safety siya. Okay lang yan, kabit mo na dito, wala na yun, tinapon ko lang kanina. Okay, so under na mga master yung outdoor fan, hintayin natin under yung compressor. Yun, under na yung compressor, yan makita nyo umaangat ng paunti-unti yung amperahe. Hintayin natin mga 5 minutes, tapos check natin yung version niya kung 77 na siya. Okay, check na natin yung version mga master sa number 23. Ilan yan? Ito. 3. Ilan? 77. Yan, kung makita nyo mga master yung version niya 77 na. Okay, kanina 69 nakita natin, di ba? Ngayon 77 na. Hintayin natin maya-maya kung bibirit yung compressor. Kasi kanina nasa 43 lang, di ba? Yung compressor. Makita natin yung under niya, kanina ito 43 lang. Tingnan natin kung ilan ang itataas niya. Tsaka itong amperahe. Tingnan natin mamaya kung ilan din ang itaas niya. Kasi kanina sa 15 lang, di ba? 15 ampere. Tingnan natin maya-maya. Mga 5 minutes. Okay mga master, after natin na hinintay ng mga 10 minutes simula nung pinalitan natin ng version yung program niya. Ayan. So, makita nyo mga master, bumirit na yung compressor kahit mainit dito. Makita nyo yung amperahe niya. Yan. Naglalaro na siya sa 23 amperahe. 22.9, 23. So, ibig sabihin, maganda.
legit nga yung ano, ginawa natin na papalitan ng version. Dating 69, ngayon ginawa natin 77. Kung makita nyo rin mga master, oh, kanina dyan nasa 30 lang, di ba? 30 ngayon, nasa 66 na siya, oh. 6, yan. Yan, nagturbo na yung compressor mga kasi pag tinapa din natin itong suction, sobrang lamig na rin. Yan, ito na rin, oh. Ang pirahe niya, 23, 24. So, ibig sabihin mga master, goods na to. Kaya niya nang palamigin yung loob. So, okay na tayo dito. Tapos na rito, punta naman tayo sa baba. Let's go. So, nahanapan din ng solusyon yung matagal na namin problema sa mga ganitong modelo. Yan, yung unit na yan. Simula nung dumating to, ang dami namin kasing complain. Hindi daw masyadong malamig. 5 ton daw kinuha nila, pero bakit daw hindi malamig? Kaya yun, nahanapan din ng solusyon ng ano. Okay na? Ng mga engineer ng media. Ayos, mabilis yung ano nila, yung response. Tinuruan lang kami paano gawin, tapos binigyan kami tagi ganitong device na to. Ayos, maganda. So, yun, malamig na siguro tong loob. Check natin yung ano, yung supply air niya, kung ilang temperature.